Hi, ma'am. So yun guys, we're back again. Hold up. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't play. It's your boy Aldrin, and for today's video, kasama natin ngayon ang tropa natin na si Casey and Gomelan. So, tuturo namin sa inyo ang aming mga natutunan sa Principles of Organization and Management. So, ano nga ba ang organization? Ang organization is a collection of people na may iisang hangarin o iisang layunin. They have the same objectives and same goal. Take note, hindi lang sila basta collection ng people, pero meron silang iisang objective. Isa rin sa aking mga natutunan kanina ay ang difference ng objective at goal. Ang objective, ito yung short-term goal mo o panandalian mo lang. At ang goal naman, ito yung mismong pinaka patutunguhan ng iyong ginagawa. Sa organization management, meron tayong 4 na aspeto. Una, identification and grouping of work. Dapat nating alamin at paghati-hatiin ang mga trabaho na meron sa isang organization. Pangalawa, dahil nahati-hati natin ang mga grupo, panahon na para pamigay ito sa mga tao. The definition and delegation of responsibility and authority. Dapat natin ibigay sa mga tao yung mga trabaho na responsable sila. Pangatlo, dapat mag-establish tayo ng relationship sa bawat grupo na nagawa natin. Mahalaga na mag-establish ng relationship. Bakit? Kasi sa bawat grupo, nagtutulong-tulong sila sa pamamagitan ng dahil may relationship sila, nagagawa nila magtulong-tulong upang mag-success o makuha nila yung objective na gusto nilang gawin. Pang-apat, structure and person in organization. Dapat magkaroon ng maayos na sistema para sa pangangailangan ng mga tao na nasa loob ng isang organization. Dapat hindi lang para sa tao, pati na rin sa environment na nag-i-interplay sa isang organization. Napakahalaga talaga na magkaroon ka ng effective organization management sa iyong organization. Bakit? Dahil nagdudulot ito ng growth and success sa iyong company. So hello guys, ako nga pala si Casey. And ngayon pag-usapan naman natin kung ano ba yung departments. Basically yung departments, it consists a specialized function within the organization. Kasi nga, as the organization expanded, mga tasks is nagiging complex siya, malawak. So, kaya tayo mayroong mga organization para ma-distribute natin ng maayos yung mga tasks. And yun, nagiging smooth yung transaction ng ating organization. Sa POP Taguig, sa ating sintang paaralan, meron tayo mga organization dito, gaya na lang ng registrar office, cashier, director's office, hub, and meron din tayong guidance and marami pang iba. So yun yung mga example ng departments dito sa ating organization. Unahin natin yung internal environment. Ito yung mga factors na nakaka-apekto sa ating organization within only the organization. So nandito lang siya sa organization natin, kaya ng pag-set ng standards and policy. So dito sa paaralan natin, meron tayong policy na every Lunes or Monday tsaka Wednesday, kailangan natin mag-uniform. And then yung external environment naman, yun yung factors na nakaka-apekto sa organization. Pero wala nang control mismo yung organization kasi nga external na siya, hindi na siya sakop ng organization natin. Gaya na lang ng government. Kapag yung government is nagpatupad ng isang batas na makaka-apekto or maaring makaka-apekto sa ating organization. So yun yung external environment kasi nga wala tayong control doon, and then naapektuhan pa rin yung organization natin. So ayun yung example ng internal and external environment. Ngayon naman, Gumelan, pasok. So ngayon, lilibutin natin ang iba't ibang offices dito sa POP Taguig. And alamin natin kung paano sila nagka-connect and also on how they work together to keep everything smooth. So nakikita nyo naman, nandito ako sa registrar's office. So bago tayo maging PUPT, syempre nagpapasa muna tayo ng mga required documents. And so sila yung nag-handle ng mga documents na yon para malaman kung tayo ba ay karapat-dapat at gawing enrolled. So nandito tayo sa accounting or cashier's office. And so after mo maging enrolled or matanggap dito sa PUP Taguig, dito pwede ka magbayad ng mga
mga fees or payments na kailangan mo bayaran. So, yung registrars, meron silang enrollment data form ng mga students kung saan natatrack ng accounting or cashier's office yung mga pending fees na kailangan bayaran ng student. So, hindi lang yun. Siyempre, pwede ka pang magbayad ng mga other required documents like yung mga copy of grades. So, ngayon nandito tayo sa Head of Academic Programs or HAP. So, ang purpose ng HAP is to determine the courses, subjects, and also the schedules in each academic year. So, yun, madalas nag-work sila closely to the faculty office para assign ng mga professors, mga subjects, and also to manage class schedules. Okay? So, from the registrar's office on how they maintain the students' records, and faculty office on how they submit the grades of every students, and the cashier's office on how they handle the transactions or the payments of the students. So, now, let's move forward to the last, which is the director's office. So, nandito po si Director Ferrer, and siya po yung pinaka-head ng ating Sintang Paaralan. And yan. So, directors oversees anything. So, yung director po yung nagme-make ng final decisions when it comes to student policies, school policies, student disciplinary actions, faculty performance evaluations, and many more. So, yan. Siya po yung parang may mas power po sa lahat. And that would be all. Sana may natutunan kayo. Yun lang. Paalam!